Isang resolusyon ang inihain sa Senado para imbestigahan ang pagguho sa ginagawang gusali sa Pampanga. Itinigil na ang search and rescue operation na hindi matanggap ng mga kaanak ng mga nawawalang biktima. Saksi si Marizo Mali. Tapos ang pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga, kalat pa rin ang mga metal barred scaffolding na hadlang sa sinasagawang retrieval operation. Gumamit na ng crane para makaakyat ang 2 tauhan ng Special Rescue Force. Mano-mano nilang pinutol ang mga scaffolding bilang paghahanda sa paghatak ng heavy equipment sa naglalakihang tipak na semento at mga batong nakadagan sa mga biktimang pinaniniwalaan na sa ilalim pa ng guho. They are still bodies that they need to be respected and protected po. Magiging cautious pa rin po tayo sa paglalabas sa kanila. Bibigyan po muna natin ng opportunity na yung pong heavy equipment makagalaw. Mano-manong pagpuputol ng mga scaffoldings. Bago mag-alas 8:30 kagabi, itinigil na ang search and rescue operation. Yan ay matapos makita sa final testing gamit ang life locator ng Pasig City LGU na wala ng signs of life sa mga apektadong bahagi. At around 7 p.m., nag-recheck kami ulit. Nag-decide na ako na no life detected. Kinausap ko na po ang K9 na i-confirm nyo na po mabuti. Ang mga kaanak naman ng mga biktimang hindi pa nare-recover naghihimutok. Ramdam ko pong buhay pa yung mga tao dyan, may mga survivor pa po dyan. Kami yung pamilya, kilala namin yung pamilya namin na nandyan na matatag sila dyan. Huwag po silang magbibitaw ng salita na wala ng mga buhay yung tao dyan. Yung mga pandetect nila, mga scanner nila, 100% po bang legit yan? Nanluho po ako kasi po malaki po yung pag-asa namin eh. Ramdam po namin kasi po meron pong isang video na nag-send. Nakita po namin yung pong ilalim, may maluwang pa eh. Napakasakit po talaga ma'am, napakasakit. Desisyon nila, buhay ng mga patay. Sa ngayon, retrieval and clearing operations na ang ginagawa ng mga otoridad. Paliwanag ng mga otoridad, hindi lang ito desisyon ng iilang tao, kundi consensus ng mga eksperto. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive. Kasi bilang responder po, kami po hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin hindi namin nagawa yung part namin. But it is very fulfilling as a responder na makapag-save kami ng life. Bukod sa rescue radar o yung life locator, katuwang din ng mga rescuer ang K9 units na hindi na rin rumiresponde sa dating nakikitaan ng signs of life. Nasa ground zero na rin ang blueprint at lahat ng dokumento ng gumuhong gusali para sa retrieval operation. Sa gitna ng operasyon, isang aso ang nasagip mula sa gumuhong gusali na pinaniniwala ang alaga ng foreman. Kasalukuyan ito minomonitor ng City Veterinary Office. Tiniyak nilang bibigyan nila ng sapat na atensyon at vitamins ang aso para matiyak ang recovery. Si Cristita naman na isa sa mga nakaligtas sa guho, puno ng pasa at sugat ang katawan. Nagtamo rin siya ng bukol sa ulo. Wala mang 1 minute, parang yumayanig siya. Parang ang lakas, akala nga namin lindol eh. Pag tingala nga namin, nakita nga namin na pababa na yung Kaya pag sabi nung natakbo, tumakbo na kami. Ayon kay Angeles, Pampanga PIO Chief J. Palayo IV, nasa 16 na individual pa rin ang nawawala. Hindi pa rin talaga natin definitely matukoy kung ilan talaga yung na-trap sa loob. Nag-base pa rin tayo dun sa initial na binigay na listahan ng mga personnel from the site engineer. Ito po yung parang ginagawang basihan para sa payroll ng mga construction workers na naka-duty sa mga araw na yun. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanilang may-ari o contractor ng gumuhong gusali. Panawagan niya sa mga ito. Show up and cooperate with the authorities. If negligence caused this tragedy, those responsible must answer. The families of the victims deserve answers. The public deserves accountability. Nananawagan din ang mga kamag-anak ng mga nasabing biktima sa may-ari ng gumuhong gusali. Sana po magkaroon man lang po siya ng kahit konting konsensya. Sinisikap pa rin naming makuha ang panik ng contractor ng gusali. Nagpaabot naman ang tulong pinansyal ng DSWD para sa mga nakaligtas sa guho, pati na rin sa mga kamag-anak ng mga nasawi. Magbibigay rin daw sila ng livelihood support para sa mga apektadong trabahador na planong bumalik sa kanilang mga probinsya. Isang resolusyon naman ang inihain ni Senador Kiko Pangilinan para imbestigahan ang pagguho.
Samantala, isinailalim sa isang buwang preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panmilio. Ako naman po bilang public servant ay ready to face po kung anuman ang kahihinatnan nito dahil ako po ay siguradong-sigurado sa ginawa po namin na trabaho. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.